Ang pagmimisyon ay laman ng puso ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating sundin ang Great Commission. Narito ang programang The President's Report. Bibigyan tayo ng ulat ni Dan Andrew Cura ukol sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines at kung paano tayo maaaring maging kabahagi sa ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo. Kapag iisipin natin ang mga pangyayaring nagbago sa ating buhay, kadalasan masasayang selebrasyon ang pumapasok sa ating isipan, gaya ng kasal, pagkakaroon ng anak, graduation, o magandang promotion sa ating career. Pero ang buhay ay di tulad ng isang ilog na tahimik na dumadaloy sa isang direksyon lamang, di po ba? Kadalasan may mga sitwasyon na nagtutulak sa ating lumihis ng landas at magsimula muli. Ngayong araw, maririnig natin ang kwento kung paanong hinipo ng Panginoon ang buhay ng isa sa ating mga tagapakinig. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at narito na naman tayo sa ating programang The President's Report. Noong taong 1999, nagkaroon si Lucia ng sakit sa puso. Di kalaunan, naapektuhan ang kanyang buong katawan. Binalaan siya ng kanyang mga doktor sa posibilidad na gumamit ng wheelchair. Napansin din ni Luisa na unti-unti ang paglabo at pagdilim ng kanyang paningin at unti-unti pala siyang nabubulag. Yun ang naging turning point ng buhay ko. Sa loob ng maraming taon, nagtatrabaho ako and then pupunta ako sa church para sa fellowship at Bible studies. Pero hindi ko na magagawa yon dahil nawawala na ang aking paningin. Yun talaga yung time na umiyak na ako sa Panginoon. Isang araw habang matinding pinag-iisipan ang kanyang sitwasyon, nakapakinig siya sa 702 DZAS, ang agapay ng sambayanan. Noong mga sandaling iyon, sumasahimpapawid ang programang Bartimeus at Ako, ang programang para sa mga may kapansanan sa paningin. Napukaw ang kanyang atensyon hanggang sa naging regular siyang tagapakinig. Di nagtagal, naging paborito ni Lucia ang programang ito. Sa mga panahong dinadalaw siya ng lungkot dahil sa kanyang kondisyon, humuhugot siya ng lakas ng loob, pag-asa at saya mula sa programa. Tumatawag rin siya upang mag-request ng kanyang paboritong mga awitin. Isang araw, may in-interview sila sa programa na isa ring bulag kagaya ko. At sobra akong nakarelate sa kanyang buhay. Sa pakikinig ko sa testimony niya, marami akong na-realize sa situation ko and na-realize ko rin na may pag-asa pa para sa mga bulag na kagaya ko. Kapag nalulungkot ako dahil sa nawawala kong paningin, tumatawag ako sa programa. Ang favorite kong i-request ay yung Helen ni Ama. Napapaiyak ako kapag naririnig ko iyon. Pero kahit ganon, masaya pa rin ako dahil pinagbibigyan nila yung mga request ko. At unti-unti natanggap ko na yung sitwasyon ko at kailangan ko na magpatuloy sa buhay. Against all odds, sabi nga nila, ang buhay ni Luisa. Salamat sa Panginoon at patuloy pa rin niyang nalalampasan ang mga hamon sa kanyang buhay. Hindi niya sukat akalain na makakaabot pa siya sa higit 60 anyos dahil sa kanyang karamdaman. Naging masaya ang kanyang buhay. Sumali pa nga siya sa isang choir kung saan ang lahat ng miyembro ay mga bulag ring kagaya niya. At sa imbitasyon ng dating station manager ng DZAS na si Ginoong Eric Maliwat, minsan na rin silang kumanta sa kanyang programa noon. Ngunit sa lahat ng mga ito, pananampalataya ang patuloy na nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Sa loob ng nakalipas na 30 taon, regular siyang nakikinig sa kanyang audio Bible. Naka-move on na ako at excited na ako sa buhay. And God is really our Jehovah and He has healed me with the help of doctors and medicine. DZAS and Far East Broadcasting helped me a lot. And so, in this new life, I cannot remove FEBC in my life. I also see to it that my best hours are started with DZAS.
Sa atin dito sa FEBC Philippines, nagpapasalamat tayo sa pagkakataon na maabot ang mga tagapakinig na tulad ni Luisa. Kung tutuusin, lahat tayo ay nangangailangan ng pagmamahal ng ating Ama, may kapansanan man o wala. Isa lamang ang kwento ni Luisa sa maraming magagandang patutuo kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Pinapaalalahanan tayo sa Biblia patungkol sa talinghagang ang maliit na buto ng mustasa na maaaring lumaki bilang matayog na puno at sa sobrang laki nito, maraming mga ibon ang dumadapo sa kanyang mga sanga. Kagaya nito, ipinapakita sa atin ng kwento ni Lucia kung paano ang pinakamaliit ay maaaring lumago at tumibay. Nung siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay, nasubok ang kanyang pananampalataya. Ngunit sa kabila ng kahirapan, nagpakatatag siya. Dahil dito, lumago ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoon, isang bagay na tumatagal sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap. Ipinapaalala rin ito sa atin na kapag tayo ay nabibigatan sa ating mga pinagdadaanan, ang salita ng Diyos ay maaaring magsilbing kanlungan at kalakasan. Ito rin ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang malampasan ang anumang dumarating na pagsubok. Sa pagtatapos ng ating programa ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang angkop na pahayag mula sa Awit 71. Ako naman samantala ay patuloy na aasa, patuloy na magpupuri. Pupurihin ka tuwina pagkat ikaw ay dakila. Patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Hindi ko man nalalaman kung paano ito'y gagawin. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong araw. Muli po, ito po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para po sa ating programang The President's Report. Pagpalain po kayo. Inyong napakinggan ang The President's Report na inihatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kung nais ninyong maging katuwang sa pamamagitan ng pananalangin o praktikal na pamamaraan, tumawag sa 650-0859 at hanapin si Jasmine Rojas o Cyril Delfino. Maaari rin ninyong bisitahin ang aming website sa www.febc.ph. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong pagsuporta sa gawaing pagmimisyon. Kanyang lakas, sa kanyang lakas, walang alinlangan, may kaligtasan, kailan pa man. Sa kanyang lakas, magpapatuloy.